Young Novela. Pinasya ko munang maligo. Nang matapos ay itinapi kong puting tuwalya sa aking katawan. Kumuha rin ako ng isa pang tuwalya at itintuyo ang aking basang buhok. Lumabas ako sa bathroom nang makarinig ako ng 4 na sunod-sunod na doorbell. Nagmamadali akong tumungo sa pinto sa pag-aakalang si Anthony iyon. Ngunit napanganga ako nang makita ang lalaking muntik na makapangga sa akin kanina. Na-conscious ako sa sarili ko dahil nakatuwala lamang ako. Nakita ko siyang napalunok nang hugutin ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Isasarado ko na sana ang pinto ngunit bigla siyang pumasok sa loob. Napaatras tuloy ako. Are you afraid of me, baby? Patuloy pa rin akong maatras dahil dahan-dahan itong lumalapit sa akin. Ibang klaseng tingin ang pinupuko niya kaya halos walang isang salita ako nasasabi. Hindi po. Naramdaman ko ang aking likod na tumama sa pader. Hindi na ako makakilos pa. Unti-unti na siyang nakalapit sa akin at hinarang ang dalawa niyang kamay sa pader upang hindi ako makakaalis. Nanginginig na ako sa takot. Hindi ako makagalaw dahil sa laki ng katawan nito na nakaharang sa akin. I just wanna say I'm sorry, miss. And where the hell Anthony is? At bakit ka nandito sa kondo niya? Tanong nito. Kapwa kami napalingon nang makarinig ng malakas na balibag ng pinto. What the? Terence! May di na tanong ni Anthony. Hey, nagpapakilala lang ako. Sabi ni Terence. Maid ako ni Anthony. Ako na mismo nagsabi dahil ganito naman ang lagi niyang pagpakilala sa akin kaya inunahan ko na. Mas napangiti naman ito si Terence dahil sa narinig. Andrea, get dressed now. Pasigaw niyang saad sa akin. And you, anong kailangan mo? Dinig kong tanong ni Anthony sa lalaki. Hindi ko na narinig ang pag-uusap nila dahil dumiretso na ako sa aking kwarto. Pagkatapos magbihis ay humiga na ako sa kama at iniisip ko pa rin ang dalawang maleta na nakita ko sa loob ng kwarto niya. Iiwan na ba niya ako? Paano na ako nito ngayon? Nakidlip na ako nang makarinig ako ng malalakas na katok sa aking kwarto. Open the door, Andrea! Galit na boses ni Anthony aking naririnig. Mabilis siyang pumasok sa kwarto at biglaan niyang hinawakan ng aking mga kabilang pisngi gamit lang ang kanyang isang kamay. Napaluha ako sa sakit.